Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Daniela Shane Pron from CRC Calamanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Numbers chapter 32 verses 16 to 19 na may pamagat na the tribal leaders of Reuben and Gad sent troops to Jordan River. Bago po tayo magsimula, tayo pong muna lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito, sa patuloy na buhay, kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa panibagong umaga, buhay Lord na ibinigay niyo po na naman sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at tumudulog Panginoon sa inyong harapan na linisin mo ang aming mga puso. Maging kaming karapat dapat sa inyo Lord sa umagang ito at Panginoon, dinadalangin namin na ang aming mga mapapakinggan na salita, ikaw Lord ang mag-bless dito. Give us teachable heart, grateful heart Panginoon na sa makikinig Lord God ay ma-absorb po namin ito. Tanggapin po namin ito ng punong-puno ang aming puso ng pasasalamat sa inyo. Thank you Lord for today. Gabayan niyo po ang bawat isa at sa aming mga papakinggan, bigyan niyo kami ng talino at karunungan upang maunawaan ang lahat ng ito. Maraming salamat Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan mo Jesus. Amen. Basahin po muna natin ang Numbers chapter 32 verses 16 to 19. Then they came up to him and said, "We would like to build pens here for our livestock and cities for our women and children. But we will arm ourselves for battle and go ahead of the Israelites until we have brought them to their place. Meanwhile, our women and children will live in fortified cities for protection from the inhabitants of the land. We will not return to our homes until each of the Israelites has received their inheritance. We will not receive any inheritance with them on the other side of the Jordan, because our inheritance has come to us on the east side of the Jordan." Sa talatang ating binasa, ipinapakita rito ang kahalagan ng pagtupad at pagpapahalaga sa mga pangakong ating ipinangako sa iba at higit lalo sa ating Diyos. Itinuturo sa atin ang accountability at responsibility na kasama sa ating mga sinumpaan. These verses also highlight the importance of unity and solidarity among a community, at sa panahon natin ngayon, the Christian community where we belong, ang mga Reubenites at Gadites ay piniling isantabi ang kanilang pansariling iniisip, mga plano at kung ano paman upang sumama at makipaglaban kasama ang mga kapwa Israelita. Bago man ito, hindi rin nawala sa kanilang mga puso ang pag-aayos at pagsiguro na nasa maayos na kalagayan ang kanilang pamilya bago sila makipaglaban. Hindi lamang paghahanda ng mga makikipaglaban ang kanilang ginawa, kundi paghahanda rin para sa bayan at pamilyang kanilang iiwan pansamantala. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kabila ng anuman na pagkakaiba. Malaki ang nagagawa ng isang kapatiran na lumalakad patungo sa iisang mithiin. Hindi minsan nagiging madali, ngunit sa iisang lakas at pananampalataya, pagtatagumpayan ang anuman na mga bagay, kasama ang tulong at habag ng Panginoon. May these verses serves as a reminder for us Christians that we should support and help each other as we fight the good fight of faith. Our united action can greatly impact everyone. Let us always remember the strength and unity that encourages us to support others and work towards common goals. Sa Diyos po ang papuri sa pinag-aralan natin ngayon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito, sa biyaya mo, sa mga pagpapala. Sa muli Lord, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang sumama sa amin. At maraming salamat Panginoon sa mga salita mo na aming napakinggan, na nagpapaalala sa amin Panginoon na kami ay mag-support to each other. Kami Lord bilang nasa iisang Christian community, kami Lord ay magpanalanginan, magtulungan Lord sa lahat, sa anuman ng mga bagay. Kami Panginoon ay magkaroon ng good relationship with each other dahil Panginoon nasisihan ka, natutuwa ka Panginoon sa mga ganitong bagay. Pinapaalam mo sa amin na ang pagkakaisa Lord ay mabubunga ng magagandang bagay. Maraming salamat sa kabutihan mo Panginoon.
Panginoon sa umagang ito at pinapasalamat namin sa inyo ang mga salitang ito na dadalhin namin, Lord God, saan man kami mapunta, sino man, Lord, ang aming magiging kasama, Panginoon, sa ministry, Lord, sa church. Ikaw, Lord, ang magbe-bless sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. At sa araw na ito, Panginoon, adalangin ko po, Lord God, na ingatan mo ang bawat isa. Ilayo mo, Panginoon, sa anuman na kapahamakan at maging fruitful po kami sa maghapon na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. This is our prayer in your mighty name, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnirayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo.